Ako si Linda Walker, isang mahirap pero matalinong high school student sa probinsya ng Brookshire. Ang pinakamalaking pangarap ko ang makapasok sa Luminara University, makapasa ng civil service at magka-residency. Pero mababa pa rin ang score ko. Kulang pa ang points ko. 650 sa probinsya ng Brookshire, di nga ako makapasok mismo sa top 1,000. Doon pa kaya sa Luminara? Sakto nung wala talaga ako maisip na paraan. Biglang may dumating na magandang balita. Rich kid pala ako sa capital city. Napagpalit pala ako nung pinanganak kami. Nananaginip ba ako? Miss Walker. Miss Walker! Ay, Dito po. Miss Walker, sandali lang po. Linda Walker, ginagawa mo? Magta-drop out ka? ako ang tunay na rich kid sa capital city. Kawawa kasi napagpalit ako nung pinanganak ako. Doon ako magka-college exam. Capital City? Linda, sa mga nobela, laging todo suporta ang mayayamang magulang sa peking anak. Ingat ka, ha? Huwag kang mag-alala. Wala akong pakialam kahit hindi nila ako gusto. Ang habol ko, residency. At hindi pamilya. Pagkatapos ng exam, babalik ako ha. Residency. Heto na ako. Nancy! 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 Mama, Papa, aalis na lang po ako. Hindi ako bagay sa pamilyang to. Nancy, tama na. Huwag kang matakot. Wala siyang panama sa pinalaki kong anak ng 18 years. Siguradong ito si Mrs. Lewis, ang totoong nanay ko. Dito na lang muna siya. Kahit ayaw namin sa kanya. Pero subukan niyang api-apihin ka. Pag nag-18 naman siya, palalayasin namin siya. Mukhang ito ang pangalawang kapatid kong si Joseph. Ano ba? Huwag ka nga mag-aasal, bata. Mapapahiya pa tayo sa ibang tao. Yung seryoso at kalmado, na may malalim at malamig na boses, siya ang Kuya Charles ko. Ay, ito pala yung sinasabi nilang showing who's boss? Napaka-boring. Kung may mga free time ako, magsasolve ako ng mga practice problems. Tapos na kami. Usap tayo. Teka, naisip ko na ang sagot dito. Nagpapanggap ka ba? Kunwari, mabuti kang estudyante. Patingin nga. Ano ba yan? Tumahimik ka! Ay, nakakairita. Linda, next time, huwag ka nang mag-aral sa sala. Masyadong mababa ang mesa. Di komportable. Tsaka hinihintay ka ng lahat. Sorry, akala ko nagkwekwentuhan pa kayo. Wala kasi akong sariling kwarto kaya dito na ako nagsulat. Ba't di mo sinabi na dumating si Miss Lewis? Pasensya na po, young master. Kasalanan ko po. Mama, sorry po. Kasalanan ko po. Okay lang. Lahat ng kinalaman sa'yo, ha? Napakapangit umarte. Ganito ba kababaw ang mga mayayamang pamilya? Maayos naman ang kilos niya, pero halatang probinsyana. Siguradong may ugaling hindi papino. Sa ngayon, hindi siya bagay pumasok sa school ni Nancy. Dapat matutunan ng maayos sa mga rules ng pamilyang Lewis. Kopyahin mo. Una, gusto ni Master ng tahimik at ayaw niya na maingay. Bawal tumingin ng diretso kay Master. Yumuko ng 90 degrees pag nagsaserve. Pangalawa, 6 a.m. kailangan ni Madam ng sabaw na galing sa spring water. Sa gabi, maghanda ng foot bath ng 40 degrees. Pangatlo, gusto ni Miss Nancy ng braised na talong at western food. Ay, 21st century ba talaga to? Sobrang absurd. Parang napunta ako sa loob ng isang nobela tapos binubuli ako. Pasensya na. Pero ayokong kopyahin to. Pumunta ako dito para maghanda sa entrance exam, hindi para tumigil at maging katulong. Kung ayaw nyo, aalis na lang ako. Anong sinasabi mo? Nagkamali lang ang butler. Naibigay sa iyo ang pangkatulong. Huwag ka na magalit. Kung gusto mong protektahan si Nancy, kailangan mo talaga magsakripisyo. Pwede ba akong humingi ng kapalit? Pwede naman. Gusto ko sa school ni Nancy. Gusto ko sa school ni Nancy.
Okay. O sige, dumikit ka lang kay Nancy at huwag kang manggulo. Nabalitaan ko ang mga teacher daw dito. Puro top grads ng Luminara University. Siguradong tataas pa ang grades ko nito. Pa, napag-usapan na natin na mas mahal mo si Nancy. Ba't pagdating ni Linda, si Nancy ang mas kawawa? Kuya, tama na. Hindi naman talaga sa akin to eh. Linda, hindi ako makikipag-away sa'yo. Aalis ako sa pamilyang to. Uy, wag. Ikaw ang totoong Nancy Lewis. Ako yung sampid lang dito. Naku, hindi ah. Dito na talaga ang bahay niya. Huwag mo siya paalisin. Ikaw ang nag-iisang Nancy Lewis. Totoo yun. Sige, ituloy mo lang yung palabas mo. Alam ko na tong storya na to. Spring ng ika-4 na taon ni Jubila. Charles, Si George Kuya, Taylor na-demote. Hindi tong bahay ko. Sumunod Hindi sa na akin taon, to. kumandang pamamahala Nancy, niya. At ang lahat Huwag kang ay magsalita ng umunlad. ganyan. Kapatid ka namin kahit anong mangyari. Nirenovate niya ang Grandview Tower. Tama, sabay tayong lumaki. Ito ang tunay mong tahanan. Linda, ang papa't mama ni Nancy ang nagpalit sa inyong dalawa. Inosente din siya. Itong bahay niya. Kaya, pwede bang makasundo mo siya? Hindi ba siya ang dapat na tanongin niyo? Wala akong say sa pamilyang to. Bahala siya kung magiging fair siya. Ano ha? Na di kami fair sa'yo? Baliw na tong lalaki na to. Ano yung tingin na yan? Haha, sumpungin ka pala. May reklamo ka na pabor kami kay Nancy o sinisisi mo kami sa pagkawala mo? Huwag niyo nang baliktarin para itago ang katotohanan. Alam ko namang pabor kayo sa kanya. Sa ampunan, marami rin akong mahal doon. Pag may conflict ka sa kanila, sila rin ang kakampihan ko. Pero Pero ano, si Nancy ang poprotektahan namin. Di ikaw, di ka namin kilala. parang ang hirap naman nilang kausap. Kayo kasi ang nagpalaki kay Nancy. Kaya naiintindihan niyo siya. Kung talagang gusto niyang umalis, mag-empake na siya at umalis na. Kaya wag niyo akong piliting mamili. So ngayon, gusto mo ba talagang umalis? Patawarin niyo po ako. Aalis na lang ako. Ako na nga alis mag-isa. Okay, dahil mukhang sincere ka, tutulungan kita. Excuse me, saan dito ang kwarto ni Nancy? Unang kwarto sa taas. Ako na ang mag-iempake. Uy, bumalik ka! Ha? Ba't napakasama mo? Gusto mo agad palayasin ang kapatid ko? Inalagaan siya mabuti mula pagkabata. Kung aalis siya dito, paano na siya? Joseph, kahit sobrang galit ka, di ka pwedeng manakit. Sincere naman daw si Nancy. Dapat panindigan niya ang desisyon niya. Masyadong mabait lang si Nancy. Umiyak na nga. Paano to naging kusa? Please, huwag mo siyang pilitin. Isa rin siyang biktima. Alam mo kung gaano kasama ang magulang ni Nancy? Kung ibabalik natin siya, paano siya mabubuhay? Ay. Buti ko yung palitan noon. Kung yung best friend ko yun, baka ngayon nag-iiyak na siya dahil sa sama ng loob. Ako pang magpapakalma sa kanya. Ay, Nancy, di ka nila papayagang umalis. Ayaw mo rin naman. Wala namang pumipilit sa'yo. Ba't umunti ka na parang gusto mo mag-sorry sa akin? Kung talagang mabait ka, ipagtanggol mo naman ako. Oh, lalo mo lang ginagatungan ng gulo. Gusto mong lumugar ako habang pinamumukha mo yung pagmamahal na meron ka. Ano pinagsasabi mo? Biktima dito si Nancy. Prinsesa siya for 17 years habang sadya akong pinagpalit at inabandona. Ako talaga ang biktima dito. Si Nancy ang nakinabang. Kahit di siya na ipagpalit, hindi siya iiwan. Kasi tunay niyang magulang yun. At saka... Ay, grabe ang tanga nila. Tsaka ang tanga ko rin sa pagkumbinsi sa kanila. Pagod na ako sa biyahe. Gusto ko na magpahinga. Saan ang kwarto ko? Dito lang po. Linda, marami na tayong nakitang kwarto ngayon. Alin doon ang gusto mo? Wow! Ang laki nitong kwarto. Dun sa bahay ampunan nun. Kami ng best friend ko. Sa storage lang kami natutulog. Tapos sa school naman, 12 kami nagsishare sa dorm. Dun sa bahay ni Lola, meron akong maliit na kwarto. Sa dami ng kwarto dito, alin ba ang dapat napiliin ko?
malaki na ang utang ko sa'yo. Kung gusto mo, itong kwarto ko, okay lang din. Ito na naman tayo, hindi na natapos. Tong si Nancy namin, masyado talagang mabait. Si Lola, ganyan din ako kino-comfort. Ako din ang paborito niya. Wag mo nang isipin yan, wag na. Pagdating ko sa Lewis family, handa akong hindi niyo mamahalin. Kailangan ko mag-aral na mabuti, makakakuha ng residency, mag-aaral sa Luminara at kumita para sa sarili. Ma, kwarto na to ni Nancy. Sa dami ng kwarto na pagpipilian, ito pang kukunin niya. Di biro ang pinagdaanan ni Linda, pero babawi tayo sa kanya. Di pwedeng baliwalayin si Nancy. Sa'yo na yung kwarto na yan. Sa susunod, kung hindi ka naman willing gawin, wag ka na magpakitang tao. Hindi Hindi naman, Mama. Hindi ganun. Pare-pareho naman ang design ng kwarto. Yung nasa taas na lang ang kukunin ko. Magandang location. Tsaka tahimik. Okay mag-aral dun. Pareho lang talaga. Di lang talaga namin alam ang mga design na gusto mo. Pag nakasettle ka na, sabihin mo lang kung anong gusto mo para ma-add namin. Okay. Linda, pwede mo na ba akong tawagin na Mama? Ba't ka umiiyak, sweetheart? Okay lang. Ang awkward nun, wisit. Ba't ba ako sumagot agad? Baka isipin niya, type ko siyang tawaging mama. Sa wakas, makakapag-aral na ako sa Capital City. Siguradong tataas na yung score ko na 700 points. Kuya, nagkamali ako kahapon. Nagalit sa akin si Linda. Gusto ni Papa na sumama sa atin si Linda sa school ngayon. Kailangan ko mag-sorry ng maayos sa kanya. Di ka mali. Huwag kang mag-sorry. Tara, dali na. Ha? Ba't ganito tong mga to? Saan ako kukuha ng taxi dito sa Villa District? Hindi ako pwedeng malate sa klase. Hello, Pa? Grabe tong si Papa. Pinasabay ako sa kapitbahay naming si Ethan Miller. Di ba siya yung type talaga ni Nancy Lewis? Kahit na tinatanggihan niya ang arranged marriage niya kay Nancy. Salamat Sa susunod, doorbell ka lang kapag may need ka. Ikaw siguro yung malayong kamag-anak ng mga Lewis. Nasabi sa akin ni Nancy ang sitwasyon mo. Mahina ang foundation mo. Baka hindi ka makahabol sa enhancement class. Di mo kayanin. Regular class ka muna. Regular class? Tama. Sige, maliitin niyo ako. Di niyo ako mapipigilang matuto. Kahit sa regular class ako. Lahat ba dito makakalampas ng 700 points? Excuse me, ano pong score for enhancement class? 600. Yung score po ni Nancy Lewis. Art student siya. Mga 30 to 40 pag undergrad. Bale, nasa regular class siya? Nasa enhancement class siya. Magandang score na yun para sa art student. Maganda na ang samahan ng mga estudyante dun. Huwag mo nang sirain yung samahan nila. So grupo sila. Bakit? Ayaw mo sa regular class? Gusto ko talaga. Halika. Ay, kung magsasama kami ni Nancy sa klase, baka maloka ako. Pero kahit na, dapat may record sila sa dati kong school. Ba't si Nancy agad ang pinaniniwalaan nila? Ba't naging weird ang mundo ko simula nung nahanap ko ang totoong pamilya ko? Miss Perry, busy ka ba? Eto na yung transferee. Dito siya sa klase mo. Sige. Ikaw nang bahala sa kanya. Oo, ako nang bahala sa kanya. Start na tayo. Ba't di ka muna magpakilala sa mga kaklase mo? Opo. Hello sa inyong lahat. Ako si Linda Walker, galing sa probinsya ng Brookshire. Sana sa susunod na 6 months, magkasundo tayong lahat. Mula sa Walker family? Mayayaman ba ang mga Walker? Sabi niya taga Brookshire province siya. Di siya taga Capital City. Ang mga tao doon, matindi mag-aral, di ba? Hardcore. Bakit siya lumipat dito? Bakit di siya matalino? Tahimik.
hanap ka na ng upuan mo. Maganda tong pwesto ko. Malapit sa teacher. Tahimik pa. Walang istorbo. Okay, mga bata. Buksan na ang textbook nyo sa page 103. Ayos, nakasettle na ako. Oras na para mag-aral para sa college exam. Makinig, makinig! Sa susunod na linggo, magkakaroon tayo ng major mock examination. Importante ito sa school, kaya mag-aral kayong lahat. Sa wakas mangyayari na. Malapit na ang mock exam. Ako na mismo ang magluluto para sa inyo. Thank you, Mama. Mag-aaral po ako ng mabuti. Kinakabahan ako, na-excited at natutuwa. Iniisip ko kung yung capital examination totoong legendary talaga. Linda, first time mo mag-capital exam. Ninanabras ka, di ba? Tama. Medyo behind kasi sa probinsya, kaya di ka masyadong makasabay. Pero kaya mo yan. Naku, okay lang yan. Kung hindi mo pa alam ang sagot, unahin mo muna yung mga simpleng tanong. Itong si Nancy, napakabait talaga. Kumain ka pa. Sure ako sa exam mo, mas maganda ang resulta. Wala pa akong residency permit. Di ako makikipagtalo sa isang walang alam. Linda, ba't di ka na lang sumabay papuntang school? Huwag mo nang guluhin si Ethan. Alam niya na yung crush niya ang laging nagdadrive para sa akin. Nagsiselo siya? Okay lang. Linda, ngayon na ang mock exam natin. Bakit nang memorize ka pa rin? Huwag mong sabihin, nagka-cramming ka ngayon. Anong sinasabi mong cramming? Efficient sprint review ang tawag ng teacher namin dito. Ngayon ang first exam ko dito sa capital city. Dapat lang seryosohin ko to. Huwag ka na magpanggap. Mag-isip ka agad kung anong sasabihin mo kina mama at papa pag ikaw ang naging kulelat. Kuya, huwag ka nga magsalita ng ganyan. Kahit di siya kasing galing natin, ang importante, ginawa niya ang best niya. Nancy, mabait ka talaga. Capital exam, capital exam, capital exam. Kaya pala nasabi ng best friend kong graduate na, nagbibigay ng sobrang confidence tong capital exam. Ganito pala yun. Simulan nyo na ang exam. Ngayon ipapakita ko sa inyo ang lakas ng estudyanteng walang tigil sa pag-aral at sa pagmemorya. Galing ako sa Brookshire. Ang score ko mataas pa sa 650 points na walang adjustment. Galing ako sa Brookshire. Ang score ko mataas pa sa 650 points na walang adjustment. Hindi ako nagpapahinga. Gising ng 5 a.m., tulog ng 1 a.m. parang robot. Ito na ang pinakahihintay kong moment to shine. Tom student sa regular class, natapos agad? First time kong matapos ang exam na hindi nahilo o napagod. Dapat okay ako sa mga Louis para sa capital exam para makuha ko ang residency. Ma'am, tapos na po. Capital exam paper, tapos! Pa, lalampasan daw ni Nancy ang admission score. Maganda ka na ng magandang regalo, ha? Kuya, tumigil ka nga dyan. Mas madali lang ang test ngayon. Itong si Nancy natin, magaling talaga. Iba talaga pag may capital city residency. Masaya lang buong araw. Linda, kumusta ang test kumpara sa dati? Para sa taong dependent sa gobyerno para lang makapasok, ano pang aasahan mo? Di lang naman pag-aaral ang importante sa buhay. My dear sister, baka may ibang talent ka pa. Kumakain tayo. Tanggalin mo nga headphones mo. Hindi dapat ganyan. Ako bang kausap mo? Tungkol sa mock exam. Bago ang mga tanong, pero hindi naman ako nahirapan. Tingin ko okay naman. Linda Walker, ano yung pinagsasabi mo? Mabuti confident si Linda. Kakalipat lang niya galing sa Brookshire Province. Di pa siya sanay sa mga exams dito. Ay, konting practice papers pa lang. Ang yabang na. Napaka-fake. Ang labo ng mga to. Wala ba silang records ko dati? Ba't parang wala silang alam tungkol sa akin?
Nasa kanila ang information ko, pero konti lang ang alam nila sa akin. Mukhang wala silang paki sa akin. Ay. Bahala na. Konting pasaring kapalit ng capital residence permit. Okay lang. May tatapusin akong homework. Aakyat na ako. Kahit anong effort mo sa mga problema, wala pa rin silbi. Di ka level ni Nancy. Busog na rin ako. Kain lang kayo. Sino yan? Linda? Ano po yun? Meron din si Nancy nito. Ginawa to ng lola mo nung araw na ipinanganak ka. Payag ba si Nancy na ibigay sa akin yan? Hindi yan original. Pero ang style at ang timbang, parehong pareho. Tigisa para sa magkapatid. Okay lang ba? Pag nagregalo, ang lalaki, palaging may kapalit. Ito ang biglaang kabaitan na parang may kasalanang pinagsisisihan. 1, 2, 3. So bale, hindi na mapapalitan ang apelyido mo ngayon. At yung family reunion, medyo matatagalan. Hala, yung residence permit ko. Ang totoo, anak pa rin kita. Hindi na yan magbabago. Wala akong balak sumali sa pangmayamang drama ng mga Lewis. Walker ang binigay sa akin ni Lola. Ayokong palitan yun. Okay naman kung ganun, pero paano na ang residence permit? Na-transfer na sa capital city. Yun lang ang kailangan ko. Gusto kong mag-focus sa pag-aaral ngayon. Yung ibang bagay, tsaka na lang natin pag-usapan. Ba't ang kalmado niya sa lahat ng ito? Sure po ba kayo na permanent ang residence permit ko? Siyempre, oo naman. Anak kaya kita. Kaya may residence permit ka na. Hindi ako naniniwala. Yung buong pamilya nga parang may mali. Plastic sila. Manumpa ka. Gayahin mo ko. Ha? Pag di ko tinupad ang pangako ko, mababankrupt ako, iiwan ng pamilya. Uy, ikaw! Okay. Mag-aaral na ako. Pahinga ka na rin. Matulog ka na maaga. Mahimbing na tulog. Taga... Nakuha ko din ang residency. Capital exam paper. Luminaria University. Ayos! Teka, sandali! Ba't residence permit lang ang inaalala ng batang ka? Hindi man lang siya nagalit. Hindi kaya wala talaga siyang pakialam sa amin. Anong problema pa? Kakasabi ko lang kay Linda na di pa mapapalitan ang apelyido niya sa ngayon at hindi pa makakapag-family reunion. Tinanggap lang niya yun ng mahinahon. Mataas ang pangarap ko para sa kanya noon. Masyado ba akong naging mahigpit sa kanya? Huwag mo isipin, pa. Pag ganyang age talaga, mataas ang pride at kunwari, di apektado at ayaw sa tao. Oo nga naman. Naging mabait naman tayo. Binigyan natin siya ng sobra pa sa inaasahan. At least alam niya kung saan lulugar. Alam niyang hindi humingi ng di kanya. Tama naman kayo. Pero ramdam ko na parang wala siyang connection sa ating lahat. Para bang ready siyang umalis agad. Paano yun pa? Hindi matalino si Linda. Wala pang talents at umaasa lang sa pamilya natin. Paano siya aalis? Ay, Papa. Baka naman nag-a-adjust pa si Linda sa bagong buhay niya. Don't worry. Gagawa lang ako ng maayos na connection sa kanya. Huwag kang mag-alala. Ikaw talaga, ang galing mo mambola. Papa, late na pala. May pasok pa bukas, matutulog na ako. Okay. Matulog na kayong lahat. Pangalan, Linda Walker. Kasarian, female. Address, Capital City. Capital City. Ay. Okay. Late na. Matulog na. Mag-aaral pa bukas. Maganda ang future ko. Hindi ako makatulog. Ay, nalimutan kong patayin ng ilaw. Ay.
Kahit patay ang ilaw, maganda pa rin ang future. Hello? Ba't late ka tumawag ngayon? Katatapos lang ng evening study. Ay, nakakairitang city girl ka na. Nakaupo ka sa kama mo. Paano ka Buhay mag-isa. Ang tamad naman. Linda, miss ka na ng lahat. Inapprove ang study trip namin. Punta kami dyan para makita ka. Di ka naman inaapi, di ba? Nalulungkot ka ba dyan sa capital city? Ay, huwag ka masyadong madrama. Hindi ako makakasama. Anong dapat ikasama ng loob? Hindi ako malungkot. Kikidnapin niyo ako pabalik sa probinsya ng Brookshire para sa exam? Sama ng plano niyo? Wow! Pagpunta niyo dito, libre ko kayo ng dinner. Total, parang mayaman na din ako ngayon. Ay, padating na si teacher. Ingat ka. Kailangan namin patayin ng ilaw. Bye-bye. Kawawa naman sila. Hindi nila alam astig ang makakuha ng capital exam paper. Nasa mansyon na ako nakatira ngayon. May city resident permit pa. Wala nang gaganda pa sa future. Ayoko na bumalik sa Brookshire. Pero kahit maganda ang capital city, walang ni isang taong nagmamahal sa akin dito. Ibang-iba ang trato nila sa akin araw-araw. Paano hindi ako masasaktan? Sandali nga. Anong dapat ikasama ng loob ko? Ano naman kung hindi ako mahal ng mga Louis? Nakaranas naman ako ng mas marami at mas patinding pagmamahal. Hindi ko kailangan ang pamilya ng Louis na may fake na pagmamahal. Okay. Gawa ako ng practice papers pampakalma. Di ba ngayon ang labas ng resulta? Ba't wala pang balita? Nagmamadali ka? Huwag mong sabihing napasa mo na ang math ngayon. Pag di ako umabot ng 500 o 600 ngayon, si teacher ipapatawag ako para kausapin. Itong genius galing Brookshire Province, kakaiba talaga. Mula nung dumating siya, di ko pa siya nakitang nag-e-enjoy sa buhay niya. Lagi lang siya nag-aaral. Oy, new girl, nag-aaral ka lang araw-araw. Ilang points kaya ang score mo? After ng lahat ng effort, baka di pa umabot ng 400 points. Tingin ko yung score ko mataas ng 690 points. Pero yung huling major math problem, di ko sure. Kung makuha ko yung tama, lagpas ng 700 points kaya di problema. Narinig niyo yung sinabi niya? Tingin ko nagpa 690 ang score ko. Lagpas 700 points, kaya di problema. Teka, kung totoo ngang magaling ka, ba't wala ka sa enhancement class? Ba't nandito ka sa regular class lang? Bahala kayo. Lumabas na, guys! May resulta na! Nakapost sa bulletin board! Hoy, genius. Di mo ba i-check ilang points ang nakuha mo? Punta ako dun pag konti na ang tao. Sayang sa oras. Takot lang yan. Tara na nga, check natin ang results. Tingnan natin kung nagsasabi siya ng totoo. Hindi, let's go! Ang tatanga ng mga taga-capital city. Wala silang mga utak, hindi nag-iisip. Hindi ko gets. May kailangan ba kayo sa akin? 719! Linda Walker, 719 ang nakuha mong score! Hindi ko inaasahan yan pero nagulat ba kayo? Nagulat ba ako? Hindi lang basta gulat, syempre. Ang galing! 719 points yun! Oy, genius! Mali ang ginawa ko sa'yo. Sorry talaga sa ginawa ko. Sorry. Sorry talaga. Wala yun. Parang hangin lang ang comment nyo. Walang personalan. Ibig kong sabihin... yan talaga ang ibig kong sabihin. Ikaw talaga ang genius sa ating lahat. Natalo mo ang top sa enhancement class ng 40 points. Simula ngayon, di na tayo mamaliitin sa regular class. Nasa klase natin ang top student. Sa susunod, nasa klase na natin ang top scorer sa entrance exam. Oo, tama ka. Gusto ko makakuha ng genius. Good luck sa'yo. Ako din, guys. Siguro hindi dapat naging mataas ang score ko. Dapat mag-hold back ako sa susunod. Anong kaguluhan to? Di niyo ba narinig ang bell? Umupo na kayong lahat. Director, pasok po kayo. Linda, ano masasabi mo sa school ngayon? Sa totoo lang, hindi ganun kaganda. Dahil ba di ka sanay sa regular class? Gusto mo bang malipat sa enhancement class?
Wag na po, sir. Sabi mo kasi close-knit at hindi ako makakasabay dun sa enhancement class. Sa tingin ko okay naman dito sa regular class. Gusto ko dito. Kasi... May kailangan pa po ba kayo? Nagsimula na ang klase. Importante sa senior year ang bawat minuto. O sige, balik ka na sa klase mo. Nancy, lumabas na ang mga scores. Pa-check yung sa akin. Nagpa-practice ako sa field. 541 points. Lagpas ng 3 points sa admission line. Talaga? Sabi ko na nga ba? Itong exam ngayon, napakadali lang. Kilala mo yung nakakuha ng top score ngayon? Yung bagong lipat si Linda Walker. 719 points ang score niya. Palibasa galing ng Brookshire to. Ano? Si Linda yon? 719 points ang score niya? Oo nga. Bakit ang galing niya? Pag nalaman to ni na mama at papa, siguradong siya na ang bagong favorite. Hindi. Hindi dapat nila malaman ang totoong score niya. Mama? Dito na pala kayo. Nga pala, lumabas na ba ang results ng exams nyo ngayon? Apo, meron na. Linda? Kamusta naman ang unang exam mo dito? Ma, gusto ko na talagang kumain ng luto mong braised eggplant. Ah, Basta di mag-usap ang mga magulang ko at si Linda. Sigurado kong hindi nila malalaman na mataas talaga ang grades niya. Ma, ako nang sasagot. Hello? Okay po. Sasabihin ko po. Bye. Nancy? Sino yung tumawag sa akin? Yung school director. Ang sabi niya, si Nancy yung nakascore ng mataas sa undergrad admission ng Wow. 3 points. Wow, talaga? Dapat bigyan niyo siya ng reward. Ang galing ng baby ko. Mamayang gabi, magluluto ako ng maraming pagkain. Ibababa ko muna ang backpack ko. Okay. Ako ang nagluto ngayon. Marami akong hinandang pagkain para i-celebrate si Nancy ang taas ng grades niya. Tara, mag-toast na tayo. Masipag at magaling talaga si Nancy, kaya natural na mataas ang grades niya. Mismo, itong si Nancy, magaling talaga. Nancy, anong regalong gusto mo? Bibili ni Papa ang gusto mo. Ang gusto ko, yung usong bag sana, ngayong season. Okay, done na. Oo nga pala, yung kay Linda kaya. Saan na nga pala siya? Ba't hindi siya bumabat maghapunan? Medyo hindi okay ang grades na nakuha niya. Kaya malungkot din siya. Pa, ma, mga kuya, huwag niyo munang itanong ang grades niya sa kanya, ha? Galing siya ng probinsya. Weak foundation. Di nakapagtataka na hindi siya makasabay. Kasalanan ko. Dapat tinulungan ko siya. Dapat naturuan ko siya ng husto. Nancy, ang bait mo talaga. Si Linda, sama ng ugali, di man lang bumaba. Kakain ka ba? May attitude ka talaga, ano? Kuya, wag naman ganyan. Masyadong masama ang loob niya ngayon. Ako nang tatawag sa kanya para bumaba. Pag nalaman nila na lampas 700 ang score ni Linda, lahat ng credit at reward sa kanya mapupunta. Di ko talaga papayagan yan. Linda! Baba na! Kakain na! Hinihintay ka na nila! Oh, okay. Tara na, kakain, di ba? Hoy, Linda. Proud ka sa sarili mo, no? Wow, role mo ang pagiging kontrabida, di ba? Iba kapag nakaharap, iba pag nakatalikod. Hindi na plastic pag walang tao. Ano bang pinagsasasabay mo dyan? Naka 719 points ka. Ikaw talaga. Tinatago mong galing mo. Salamat. Dahil sa examination paper, mas mag-aaral pa ako. Huwag kang mayabang. Feeling mo porket mataas ang grades mo, kaya mo na akong palitan? Sasabihin ko sa'yo, ako ang babaeng anak sa puso ni na mama. Ang mga kapatid ko, kampi din sa akin lahat. Kaya ikaw na probinsyana ka. Alamin mo ang pwesto mo. Matuto ka ng lumugar. Anong lugar? Tanong ko sa'yo, anong lugar? Ikaw,
Puro ka angas, maldita ka! Sa totoo lang sa ating dalawa, sino sa atin ang mas nakakahiya? Ako ang tunay na anak na matagal na nawala. Ikaw, anak ka lang naman ng isang kidnapper. Ang lakas naman ng loob mong magtaray sa akin. Eh ano ngayon? Kasama ko ang Lewis family for 18 years. Para sa kanila, akong kapamilya nila. Okay, tama ka sa lahat ng bagay. Anyway, mukha namang mga baliwang pamilya ng Lewis. Bagay ka sa kanila. Bastos ka! Sabi na nga ba, inggit ka lang kasi kampi sa akin sina mama at papa, pati mga kapatid ko. Tandaan mo, magiging akin ang Lewis family. Huwag kang makikialam. Oh, sabi mo nasa iyo ng pamilya ng Lewis. Tanungin kita, may share ka ba sa family business? Nakapunta ka na ba sa Lewis family headquarters? May property ka ba na nasa pangalan mo? Na-experience mo na ba ang totoong power sa kanila? Ako... Nasa mga lalaki lahat ng power. Dahil ayaw nila sa akin, kaya natural na hindi nila ako bigyan. Sabi mo mahal ka nila, pero wala ka pa rin nakukuha. Alam mo, Nancy, hindi ko gusto makipagkompetensya. Yang peking pagmamahal, wala naman talagang kwenta yan. Yung totoong kapangyarihan, ang pinakamatibay na suporta. Kaya advice ko sa'yo, focus ka sa pag-aaral, ha? Kaya advice ko sa'yo, focus ka sa pag-aaral, ha? Huwag kang mayabang. Wala pa ako niyan. Kaka-18 ko pa lang. Entrance exam. Ibibigay niya lang mama at papa yan. Pero ikaw, paano ka? Wala. Tama ka naman sa lahat. Bababa na ako para kumain. Kung gusto mo, tuloy natin tong usapan na to. Pero kung ngayon na... Isa tong setup, tong vibe, tong kwento ngayon. Bakit parang feeling ko may mangyayaring kalokohan talaga dito ngayon? Nancy, Linda, bumaba na kayo para mag-dinner. Bababa na! Oy, Nancy, makinig ka muna sa akin. Alagaan mo ang sarili mo. Pag nasaktan ka, ikaw lang nakakaramdam ng sakit. Gets mo ba? Di naman ako tanga para saktan ng sarili ko. Mabuti, gets mo. Tara, kain na tayo. Linda! Hindi naman siya tanga. Ako talaga ang tanga. Pwede bang skip natin to? Parang awa mo na. Hindi, ha? Linda! Anong ginagawa mo? Oh. Nancy! Nancy, anong nangyari? Nancy! Nancy! Anong nangyari, Nancy? Huwag mo ako tinatakot ng ganito. Mama, kasalanan ko. Huwag niyong sisihin ang kapatid ko. Kasalanan ko. Wala naman siya ni isang gasgas. Kailangan niyong maniwala na hulog siya mag-isa. Sobrang sakit ng ulo ko. Baka may concussion na ako. Hindi nga. Naniniwala kayo sa kanya? O sige, mukhang naniniwala kayo. Okay, kasalanan ko. May tama na si Nancy. Ano pa ba yung gusto mo? Puwisit ka! Naging matyaga siya sa'yo. Ang dami na niyang tiniis. Ba't di mo na siya pabayaan? Linda, sinasaktan mo ang puso ko. Linda, dati akala ko bastos ka lang. Hindi ko inakala malupit ka pala. Simula nung dumating ako sa Capital City, may malaking butas sa kwento dito. Padrama ng padrama ang buhay ko dito. Parang yung isang baduy na patapon na nobela. Ay teka, isang baduy na short drama pala. Malinaw na sa akin na di ako ang bida dito sa mundong to. Pero ano ngayon? Yan ang script nila. Para sa akin naman, mga supporting character lang sila. Linda, mag-sorry ka ngayon na. Kahit alam ko lahat ng salita para sa sorry, wala naman akong ginawang mali. Ba't ako magsusorry? Alam kong wala naman akong ginawa. Tingnan mo ang ginawa mo sa kanya. At sabi mo wala kang kasalanan? Sa tingin mo ba bulag kami? Ay, tingnan natin yung CCTV para makita niyong wala akong kasalanan. Alam mo namang walang camera dito. Kaya itong pinili mo para itulak si Nancy, di ba? Mga kapitalista nga naman. Sa dami ng pera nila, di makapagdagdag ng camera dito. Linda, kahit gaano ka pa kagalit kay Nancy, isipin mong kapatid mo pa rin siya. Huwag mo ibunto ng galit mo sa kanya. At saka, yung mababang exam mo, di niya yun kasalanan, anak. Linda Walker, nagigilty pa nga ang kapatid mo na hindi ka niya natulungan sa exam. Ang sama mo naman! Ay, teka. Anong narinig ko? Ako? Mababa sa exam?
Iba ba ang meaning ng bad score dito sa capital city? Ang score ko sa... Ay, hala, Nancy! Nancy! Dadalhin ka ni Mama sa ospital! Ma, ako na! Hintayin mo lang. Lahat ng hirap na dinulot mo kay Nancy, ipaparamdam ko sa'yo ng mas matindi pa. Hindi ako makapaniwala. Ay, nagugutom na ako. Nakalimutan kong bumaba ako para kumain. Yan! Wow! Ang sarap ng pagkain. Ha, paborito ko ang drumstick. Isa pa tong paborito ko, ang sweet and sour ribs. Ang sarap. Ano to? Masarap din. Laki nitong mesa. Di ko laging abot ang mga pagkain. Ngayon matitikman ko na lahat ng pagkain. Ito na ata ang karma ko sa pag-setup sa akin ni Nancy. Linda, wag mo ako itulak. Wag mo ako! Huwag ka matakot, anak. Nandito si Mama. Di na kita pababayaang masaktan ulit. Mama! Mama! Ma! Nancy, tuturuan ko ng leksyon niya si Linda. Kuya, wag mong sabihin yan. Bago lang siya dito at hindi siya komportable. Kasalanan ko. Kinalit ko siya. Wag niyo siyang sisihin. Ikaw talaga. Sobrang bait mo rin kasi. Isa lang ang request ko. Please lang. Huwag niyo akong iiwan, ha? Basta kasama ko kayo at ang mga kapatid ko, tatanggapin ko kahit anong gawin niya sa akin. Tatanggapin ko lahat. Ikaw talaga. Ikaw ang batang inalagaan namin. Paano ka namin magagawang iwanan? Butler, ang almusal. Sorry, Miss Linda. Lahat ng mga staff pinag-day off. Biglaan naman. Lahat, hindi ba kumain ng almusal? Pumunta po silang lahat para dalawin si Miss Nancy sa ospital. Kaya naman, So, ginugutom nila ako. sabi ni Master Joseph, para matuto ka raw. Di ba mayaman ang pamilya ng Luis? Bakit ang babaw nila? Pag di ako nag-almusal, di tama ang nutrisyon ko. Pag di tama ang nutrisyon, bababa ang study efficiency ko. At pag mababa siya, maapektuhan ang lahat ng grades ko. At pag naapektuhan ng grades ko, naku, guguho ang mundo ko. Naiintindihan mo? Gets mo? Gets mo ba? Ay, hindi naman. Iyaan mo na, di mo kasalanan. Ako nang bahala. Ay. Ay. May tumira na ba dito dati? Ang yaman nila pero ang kuripot. Ba't walang kahit na ano dito? Dahil walang pagkain, ang kalooban ko na lang ang palalakasin ko. Wala ka na namang sundo. Sabay ka na. Ang bango naman dito. Gusto mo ba? Ay, hindi ko talaga kayang tumanggi. Ang sarap. Kung gusto mo, iyon na yan. Pero, ba't gutom na gutom ka? Ang peti kasi ng mga Luis. Nasaktan si Nancy kaya hindi ako pinakain. Sa totoo lang, wala akong kinalaman sa insidente. Hindi ko nga siya tinulak. Nagpanggap siya, nahulog siya. At saka... ay, wag na, hindi mo naman magigets. Fine, kung hindi ko gets. Ako na ang magdadala ng almusal mo. Sa hapunan, punta ka lang sa bahay.
Si Ethan Miller, tagapagmana ng mga Miller, na crush ni Nancy, na gustong maging manugang ng tatay niya. Gaya nga nasabi nila, siya siguro ang bidang lalaki sa kinababaliwang drama na to. Pag naling ka sa kanya, siguradong malaking gulo. Hindi. Focus muna tayo sa exam ko. Teka lang, wala ka naman sigurong gusto sa akin. Sana wag mo ako masamain. Ethan, high school pa lang tayo. Studies ang priority natin. Dapat mag-aral tayo. Anong tinatawa-tawa mo dyan? Seryoso kaya ako dito, no? Kasi nga, pag nagjowa ng maaga, bababa ang grades natin. Wala nang Luminaria University. Ay, hindi ko kayang isipin. Kung hindi mo alam, sa Luminaria University na ako nag-aaral. Magpo-focus pa ba ako sa pag-aaral? Oh, hindi ka na pala high school, no? Akala ko kasi, Parents ko kasi nagustuhan ka. Kaya sabi bantayan daw kita. Kaya pala. Salamat, Papa, Mama. Salamat sa parents mo. So, akala mo pala gusto kita? Hindi. Prosperity, democracy, civility, harmony, freedom, equality. Ang dami ko kasing nakaing bans kaya nahilo ko. Nahilo? Diyos ko, ba't ba syunga-syunga ako ngayon? Ano ba naman itong mga pinagsasasabi ko dito? Nahawa na yata ako ng novel syndrome dun sa pamilya ng Louis. Nakakahiya! Kunyari, nag-aaral ako. Nag-aaral. Sis, nakakabaliw siguro dito. Tagal mo na. Kayong lahat naman ang kasama ko dito araw-araw. Kung may nababaliw, di ba ikaw yun, Kuya Joseph? Oh, di pa natin nasa-celebrate ang galing ni Nancy sa exams. Sakto, paglabas niya, magse-celebrate tayong lahat. Thank you, Mama. Thank you, Charles. Okay, imbitahin din ang mga Millers para mas masaya. Ha? Kasalanan ni Linda to. Di sana nagkaganito si Nancy. Tama na, Kuya Joseph. Okay na ako. Patawarin mo na siya. Oh, si Linda ba yun? Sinong kasama niya? Si Linda ba yun? Si Linda? Bakit sila magkasama ni Ethan? Itong bruhang si Linda. Ang kapal niya para agawin si Ethan. Hindi, sa akin lang siya. Pagtapos ko mag-aral, siya ang pakakasalan ko. Hi, Ethan. Kumusta? Ilang araw na akong... Sige. Bye-bye. Anak, andyan ka na. Hi, Ma. May party daw ang mga Louis sa kabila para sa anak nila. Iniimbita nila lahat tayo. Ayokong pumunta. Bakit? Sabihin mo, natakot ka na ba kasi kinukulit ka nung anak nilang babae dati? Napagtripan yung anak nyo ng baliw na babae. Ayos ba yun? Sobra ka. Pero iho, balita ko. Very talented daw talaga yung biological na anak nila. Nung pumunta ako sa school, naka 700 points daw sa exam yung bata. Ibang klaseng bata yon. Baka yung party para siguro i-celebrate siya. Pupunta na ako. Sige. Akala ko ba ayaw mong pumunta kanina? Ano? Sigurado ka na? Alam mo, pansin ko ang dalas ng pag-uwi ni Ethan. Akala ko nung una kasi namimiss niya tayo. Yun pala, madalas inaatid yung dalaga sa kapitbahay. Yun ang tunay na rason. Hindi pala tayo. Totoo ba yun, anak? Ikaw tsaka yung dalaga ng mga Louis? Akala ko pupunta kayo sa party. Magbibihis lang ako. Philip, come in. Tara, upo kayo, upo. Hi, Ethan. Dito ka na umupo sa tabi ko. Gusto ko yung pagkain doon. Ngayon, pinagdiriwang natin ang pagpasa ni Nancy sa admission exam. Nancy, dapat sa huling yugto mo na to, mas lalo kang magsikap. Okay, Papa. Linda, kahit di kagandahan ang score mo, okay lang. Pero dapat tularan mo na ang kapatid mo ngayon. Dun sa huling physics problem, paano kaya naging 30 joules yung sagot sa heat produce? Mali kaya yung answer key? Pag nangyaring pumasa si Nancy sa Luminara, sana si Ethan ang magbantay. Hindi po pwede. Kung pumasa man siya, paano ko siya babantayan? Hindi kami magka-department.
Pasensya na po kayo. Ikaw talagang bata ka. Sige, cheers. Sige. Ethan, hindi ka na namin naabalahin. Padiskarte na si Nancy. Kwentuhan mo lang siya tungkol sa school. Bigyan mo lang ng konting tips. Mabilis ang pace sa Luminara. Sobrang busy si Ethan. Kung may kailangan si Nancy, pwede niya kaming lapitan. Tama siya, Robert. Pagdating sa mga bata, labas na tayo doon. Oo nga. Sige, kaya na tayo. Ganito ba kahirap para makapasok sa top school? Kailangan pumasa sa sariling sikap. Hindi dahil sa building donation. At hindi madaling makaalis. At para magka-info sa isang school, dapat magtanong sa anak mayaman. Sorry po. Nananadya tong babaeng to. Talagang papahayain pa ako sa harapan ni Ethan. Linda! Paiyak na, natatawa ka pa? Ang sama mo. Ang baba mo lang sa exams. Aasarin mo pa si Nancy. Hindi ko naman siya inaasar. Inaasar mo. Halata namang naiinggit ka sa kanya. Linda, mag-sorry ka. Linda, mag-sorry ka na. Mula ngayon, mag-focus ka na lang sa tama. Magpatulong ka kay Nancy at mag-aral. Magpapatulong ako sa kanya? Di sira ng pag-aaral ko. Huwag kang ang ganyan. Alam mo ang galing mo. Mr. Lewis, sa pagkakaalam ko, mataas ang grades ni Linda. Ethan, mataas ang grades ni Linda? Naloko ka ba niya? Bale, sir, alam niyo ba nakuha niyang score? Ilan nga ba? Mga 3 or 400 siguro. Kung titingnan pinanggalingan niya, aasa ka pa. Kainis. Hamakin mo na ako. Huwag mo lang hamakin ang probinsya ng Brookshire. Hindi kami basta-basta. Wala lang kaming top universities. O ano yan? Yung binti ko. Ano na naman ba pinagagagawa mo dyan? Binigo kita, probinsya ko, Brookshire. Linda, sabihin mo sa amin, ano ba talagang score na nakuha mo? Gusto niyo talagang malaman? Nakakuha ako na 7. Oh, tumatawag yung school director ni Nancy. Nakakuha ako ng score na... Ganyan kagaling yan si Nancy. Yung teacher niya mismo ang tumatawag sa amin. Hello? Naririnig niyo ba ako? Kumakain tayo. Pwedeng sa labas mo sagutin? Ay naku, ano ka ba naman? Ang tagalan nating kapitbahay mga Miller. Okay lang naman yan. Tama ba ako, Philip? Oo, tama. Hello? Naririnig niyo ba ako? Mr. Lewis, ang bait niyo talaga. At dahil celebration to ngayon ni Nancy, lang yung bata. Sir, kung may nagawa siyang hindi maganda, sabihin niyo lang sa akin. Akong bahala. Bakit po? Hindi ba kayo close sa bata? Kasi malayong kamag-anak siya. Kaya hindi lumaki sa pamilya namin. Grabe kung pag-usapan siya ng mga Lewis. Pero wala lang sa kanya lahat. Wala po ba kayong alam sa sitwasyon nung bata? Nung nag-register si Linda, sabi ni Nancy poor academic performance at behavior siya. Pero ang nakuhang score ni Linda ay 790. Highest scorer. Hindi sana mababa ang score ni Nancy kung parehong education level ni Linda. Kung may star student lang ako tulad niya, promoted na ako to vice principal. Baka pwede siyang palipatin sa klase ko. Nakakahiya. Paano nangyari yun? Si Nancy dapat disiplinahin niyo. Kung hindi niya siniraan si Linda, vice principal na sana ako.
Wala na. Sira lahat. Nag-invest ako sa 3 anak ko. Kinastusan para lang gumanda ang koneksyon sa tax bureau. Nasayang lahat. Ayaw namin makaabala sa usapang pamilya. Mauna na kami, ha? Ma, hindi pa tayo tapos kumain. Linda. Linda, halika rito. Kumakain pa ako. Sabihin niyo na lang ngayon. Sobrang imposible. 7:19? Nandaya ka siguro, no? Sabihin niyo na sa akin lahat. Pero yun talaga score ko. Ikaw, kahit aralin mo lahat ng libro, kakayanin mo ba yon? Opo, hindi ba hindi mo afford magpa-tutor? Di ka makapag-aral dahil sa trabaho? Oo, kaya pinilit ko talaga mag-aral maigi. Magpaturo sa teachers. Wala talaga akong sinayang na oras. Sorry, Linda. Ang galing-galing mo pala. Ginagaya ko lang yung iba. Kaya kumpara sa iba, wala talaga akong sinabi. Sorry na talaga. Aray! Mukha ako! Kuya Joseph! Davey, ako na! Mukha ako! Paano na? Tanungin mo yung kapatid mo. Di ba siya yung may pakana ng lahat? Kuya Joseph, sorry! Kasalanan ko to! Hindi, okay lang. Tama. Hindi mo kasalanan. Kasalanan mo. Ano namang kinalaman ko sa nangyari sa'yo, ha? Hindi mo tinago score mo at pinalabas mong bagsak ka. Hindi magkakagulo ng ganito. Okay ka lang ba talaga? Sure ka bang walang on-off dyan sa loob mo? Tao ka ba? Kuya Joseph, sorry talaga. Kasalanan ko kung bakit nasugatan ang mukha mo. Nancy, tama na nga yan. Hindi mo kasalanan. Hindi, kasalanan ko lahat to. Nancy! Tumigil ka na nga! I'm sorry. I'm sorry. Sorry, Kuya Joseph. Pag yung college entrance exam, may essay na introduce a good drama to a foreign friend, sigurado ako maganda ang entry ko. Yung ampon, binubuli yung tunay na anak. Hinamon pa tayo ng basag na bote. Kung may kakampihan man ako, sigurado ako si Linda na yon. At hindi ko susuportahan yung mapagpanggap na tulad mo. Ethan, tama na. Huwag ka nang dumagdag. Kuya, sorry talaga. Anak, kapit lang. Grabe sugat niya. Charles, pagamot mo siya. Sama ako. Linda, sorry. Ngayon ko lang napansin. Napabayaan kita. Well, tunay kitang anak. Pero, nabigo kita. Okay lang, di ko kailangan ng apology. Pati na rin pagmamahal. Okay ako mag-isa, mas nakakapag-aral ako. Sige, Linda. Grabe ang galing mo. Taas na nakuha mong score. 719. Anak nga talaga kita. Paano ako? Di ba sabi niya? Sabi niya anak niya rin daw ako. Linda, anong masasabi mo sa mga Miller? Lalo na si Ethan. Alam mo bang bagay kayong dalawa? Alam mo ba yung sinasabi mo? Senior high school lang ako, tapos nirereto mo na ako. Hindi. Hindi yun ang ibig ko sabihin. Hindi ngayon. Sa future. Sa future, baka gusto mo siyang kilalaning maigi. Yung mga Miller, okay sila. Dahil kay Linda Walker. Dahil lang sa kanya, hindi na ako mahal ni Papa ngayon. Pati si Ethan. Galit na galit siguro siya sa akin. May kailangan ka pa ba? Kung wala na, mag-aaral na ako. Linda, pwede kitang tulungan lumipat sa advanced class. Yung mga teachers Hindi. Hindi ko akalain ganito tong mamang to. Akalain mo, gusto niya pa akong gamitin para maging tulay sa school director? Grabe, hindi ako Virgin Mary ng Notre Dame. Oras na para malaman nila kung ano ang kahinaan.
Linda, dahil mataas ang grades mo, anong gusto mong regalo? Ibibigay ko yan sa'yo. Dorm. Gusto ko ng dorm. Di okay mag-aral dito. Daming istorbo. Diyos ko, ano ba yung sinasabi mo? Anong problema sa bahay natin? Wala mag-aalaga sa'yo doon, tsaka... Oo siya. Pero every week, dapat umuwi ka. Huwag mong kalimutan, isa kang Luis. Dugot laman kita. Hindi ako kulang sa love. Di naman mabubura agad ng lambing yung galit ko. Asa ka pa. Ay, sino yan? Pasok lang bukas yan. O bakit? Huwag mong lock pinto mo. Kakausapin ko si Nancy. Babalik ako. O sige. Kausapin si Nancy. Konting salita lang sa kanya ng taong yun. Kontrolado na naman siya. Kunwari pa siya. Miss Walker! Miss Walker, sandali po. Si ang Master Joseph, kakausapin ka. Takot na takot si Miss Nancy, kaya sinamahan niya muna. Grabe naman, hindi pa sila napapagod. Punta na ako sa school, doon ako sa dorm. Alis na ako. Miss Walker, wala kang kapase-pasensya. Nangako ka kay Young Master, tapos ngayon, aatras ka. Tsaka, pag may makakita sa'yo sa pag-alis mo, anong iisipin nila? Ay, napakagulo ng mundong to. Ang gulo ng pamilya ng Luis. Diyos ko, akala ko pa naman matalino tong butler na to. Gaya ng ugali mo kasi ayaw mo namang magtrabaho, di ba? Miss Walker, wag ako. Protektado ko ang mga Luis. Pag umalis ka, iinsultuhin nila ang pamilya. Ay, wala pang exam. Kinakaya ko ang mga Luis, pero ikaw? Tingin mo kaya mo akong mandohan? Kung ayaw mo trabaho mo, madaming tao magkukumahog kumita ng 30,000. Linda, Madam, Yung Linda, butler kasi. anong problema? Kinuli ka ba niya? Kasi, sabi nung butler, sobrang close daw talaga sila ni Joseph at Nancy. Mamamatay na lang daw ako sa inggit sa kanila. Tapos wala daw nagmamahal sa akin. Pa-victim ba ka mo? Tama, kaya ko rin. Sinong nagbigay sa'yo ng karapatang alipustahin ang anak ko? Madam, hindi ko. Siguro, kaya nagkaganon si Nancy dahil sa'yo. Mag-impake ka na. Lumayas ka! Madam. Layas! Pagkatapos na nangyari kahapon, sobrang nag-guilty talaga siguro si Mrs. Lewis. Di samantalahin ko na lang. Madam, may mga kaibigan ako. Tulad ko, baka pwede silang magtrabaho dito. Magaling naman sila. Mga kasama kong mangolekta ng bote. Kasalanan ko to lahat. Papuntahin mo sila. Okay na bang 50,000? Aayusin kong lahat. Thank you. Pupunta na ako sa school para mag-register sa dorm. Okay. Hi guys, ako pala si Linda. Linda Walker! Linda Walker? Si Linda Walker nga! Tuloy ka! Tuloy! Upo ka. Upo. Thank you. Di ko akalaing roomies tayo. Napakapalad ng munting kwarto namin dahil sa pagdating mo, Linda. Genius! Ang galing-galing mo talaga! Sobra! Ako rin. Tanong ko lang, paano ka naka 700 sa exam? Kasi kahit anong aral gawin ko, hindi ako nakataas sa 620. Gusto niyo mag-improve? Oo. Good. Basta simula ngayon, sundan ang pace ko. Aral lang. Okay. Talaga mag-aaral kami. Gising! Gising na! Anong oras na? 5:01 a.m. na, kaya bangon na. Tara, mag-aral na tayo. 5 a.m.? Bangon na dyan! Gising! Gising! Bawal matulog hanggat hindi pa tapos. Ang babata niyo, ang takaw niya sa tulog. San lakad niyo? Weekend na bukas. Chance na para i-push ang sarili natin. Kaya mag-practice test tayo, okay? Bossing, 2 linggo na kaming hindi nakakauwi sa mga bahay namin. Ngayon, gets ko na.
Kaya deserve mo maka 700. Di ko talaga kaya. Linda, hindi ka uuwi? Hindi, no? Sige. Since may plano kayong lahat ngayon, di ko na kayo pipigilan. Sige na. Basta ako, hindi ako titigil mag-aral. Bye-bye! Go! Hello, Linda. Kailan ka uuwi? Miss ka na namin. Hello, Linda. Kailan ka ba uuwi? Miss ka na naming lahat. Nako, grabe kasi yung load ko ngayon. Wala akong time. Pero si Nancy nakakauwi araw-araw. Kung iisipin niyo po, ano bang score niya? Ano yung sa akin? Linda, gusto namin ni Papa na makauwi ka. Miss ka na namin. Gini-guilt trip mo pa ako, ha? Hindi ako papabudol. I miss you too. Pero ang hirap mag-maintain ng grades ko. Busy ako mag-aral. Wala akong oras. Pag nag-aaral, kailangan mo pa rin magpahinga. Hindi mo nagigets. Uuwi ako pag kaya. Linda, Linda, pamilya ka. Uuwi ka ng weekends dito. Hindi porket mataas ang grades mo, susuwayin mo na kami. Math vectors are... Linda! Diyos ko, natatrack nila ako sa school. Ngayon kailangan ko pang isakripisyo ang study time ko para sa kanila. Linda! Linda, tignan mo. Ganito ba talaga buhay mo dito sa school? May chef tayo. Pati ka na lang umuwi. May chef nga sa bahay. Wala namang kayong dalang pagkain para sa akin. Oo, Linda. Uwi na tayo. Ay, hindi ako uuwi. Linggo ngayon. May pasok bukas. Di na kailangan to. Ayoko umuwi. Tama na. Uuwi ka ngayon. Uuwi ka lang naman sa bahay para kumain. Naku, delikado. Malay ko ba kung may ginawa kayong trap sa akin? Thank you na lang. Yung pagkain pang mayaman doon, hindi ako sanay. Hirap din kasi ang katawan ko pag busog. Dito nga, solved na ako eh. Ba't ka ganyan? Sa grades mo, makakapasok ka sa top school. Ba't hindi mo gamitin yung oras na to para umuwi at kilalanin yung anak ng mga Miller? Oh, so yun pala ang plano nila. Linda, ibig ko lang sabihin... Ano? Patapos na ako sa senior year ko tapos gusto mo ako mag-drop para lang sa date? Dahil ba mayamang pamilya sila? Iaalay mo lang ako basta-basta? Ibebenta mo yung ano? Hindi yun ganon. Huwag kang maingay. Di pala yun ang sinasabi mo. Di babalik na ako sa pag-aaral? Ay, Linda. Alam kong galit na galit ka sa amin. Pero pag sumama ka pa uwi, kahit anong gusto mo, papayag kami ni Papa. Hindi na. Gusto ko mag-aral dito para sa entrance exam ko. Linda, sumusobra ka na talaga. Hindi ka masusunod sa mga gusto mo. Pamilya tayo. Pag tinanggihan mo ang mga ipapatapon kita agad dun sa Brookshire Province. Sa edad mo, bihira yun. Kung babalik ako sa Brookshire para mag-exam, hindi na nakadepende sa iyo yung desisyon. Hindi ikaw ang masusunod. Anong sinasabi mo? Ano? Gusto mo akong mag-drop out at ibalik sa Brookshire para mag-exam? Hindi. Hindi siya pwedeng lumipat. Hindi siya pwedeng lumipat ng school. Siya lang ang potensyal na top scholar na kayang maka 700. Hindi siya pwedeng kunin. Ikaw pala, Director. Hindi ganun. Nagkalituhan lang. Oo, Director. Gusto lang kasi namin makauwi itong anak namin. Ba't ba uuwi? Di kaya may plano kayong ibalik ako sa probinsya? Sasabihin ko lang, hanggat andito ako, huwag niyong planuhin kunin si Linda dito. Ano lang kasi... Okay lang, Director. Kahit mawala ako maghapon para mag-aral, hindi yun magiging problema sa akin. Hindi talaga. Hindi rin po ako panghihinaan ng loob dahil dito. At hindi ko hayaang mawala yung pag-asa kong maging scholar. Anong klaseng magulang kayo? Hinahadlangan yung anak niyong mag-aral na mabuti. Pag bumaba ang grades ni Linda dahil dito, makikita ng pamilya niyo. Taga-tax bureau uncle ko. Alam niyo yon, di ba? Oo naman. Siguradong hindi namin siya guguloy. Nasayang na kalahating araw niya. Dapat ngayon, nakatapos na siya ng exam. Plastic mo naman. Kung may paki kayo, wala kayong dala sa kanya. Tara na. O Linda,
Mag-focus ka lang na mabuti at mag-aral. Pag may problema, puntahan mo lang ako. Oo, sige na. Pag talagang malakas ka, sure na babakapan ka ng universe. Hindi ko na kailangan ng kaplastika ni Mr. at Mrs. Lewis. Hindi ko akalain sa edad na yun, Lilinda. Napakatuso niya. Honey, anong sinasabi mo? Pag mag-top scholar nga siya, sentro siya ng atensyon sa capital city. Pag malaman ng publiko hindi na siya umuwi sa atin, mapapahiya tayo. At gagamitin yun ng mga kalaban natin. Maapektuhan ang stock price natin na maaari natin ikapagsak at ikalugmok. Pag mangyari yun, mananagot tayo sa headquarters. Ganun pala kabigat. Ayaw niyang bumalik. Anong magagawa natin? Si Director, pinoprotektahan pa siya. Pa, Ma, andyan na kayo? Nancy, meron akong hihinging pabor. Ano po yun? Well, maghanda ka ng healthy meal. May pasok na bukas. Nancy, ikaw mismo ang magde-deliver nun kay Linda. Ano? Nancy, bukas, aabot mo yun kay Linda sa harapan ng mga kaklase niya. Magkasundo kayo. Iparamdam mo na iisang pamilya tayo. Sige. Ang sabi dito. Hinanda sa'yo ni Mama. Ubusin mo lahat yan. Tandaan mo yung kabutihan ko sa'yo. Kasi, ibabalik mo rin yun. Nancy, bagong style na naman ba ito ng pambubuli mo? Sandali, ano bang section mo? Anong karapatan mong ibully ang genius namin? Hindi ko matatanggap yan. Isoli mo na. Ginawa ko na ang part ko. Bigayan ng parents ko sa'yo. Kunin mo. Ang bait ng pamilya ko sa'yo, ha? Dahil hindi nila ako mapauwi, pinadala nila si Nancy para lambingin at suyuin ako. Sayang, imbis na bumuti, lalo pang gumulo. Bakit ka natatawa dyan? Ikaw kaya yung nakakatawa? Mabait pamilya mo? Hindi ko maalala kahit kailan na yung pamilya mo naging mabait dito kay Linda. Linda, tandaan mong pinahiya mo ako. Balang araw, sisiguraduhin kong pagbabayaran mo to. Ha? Ano yun? Prinsesa ng pamilya namin tong si Nancy. Bakit mo siya pinahiya? Bukas, dapat dalan mo siya ng pagkain dun sa classroom niya. Pakita mong close kayo. Mukha bang ganun kaming ka-close dalawa? Ninakaw niya identity ko. Niyayabang niya palagi sa akin. Ba't ako sisip-sip sa kanya? At ikaw, nagpa-botox ka ba dyan sa utak mo? Ba't mo inisip na susunod ako sa'yo? Linda! Ikaw! Hindi ako tinuturing pamilya ni Joseph. Siguro mas okay na di ako umuwi. Linda, huwag mong dibdibin ang sinasabi niya. Alipay payment received 20,000. Linda, umuwi na lahat para mag-aral. Di ka uuwi? Ba't ako uuwi? Di ba huling hirit na to bago mag-exam? Doon sa amin sa Brookshire, pag umuwi ka, isang malaking kasalanan. Pero mas okay mag-aral sa bahay. Karamihan nga may tutor pa para mas mataas yung score. Pamilya... Ay, nako, sorry, nakalimutan ko sitwasyon mo. Okay lang. Ayoko umuwi. Mas okay ako sa school. Well, kung ganun, una na kami, ha? Bye-bye. Bye-bye. Bye. Bye. Hoy, pinapauwi ka ng parents ko. Oo, parents mo. Sabihin mo sa kanila thank you. Pero bilang malayong kamag-anak, di ko sila dapat abalahin. Sige na, umuwi ka na. Mag-quality time kayo ng parents mo. Ha?
Bahala ka! Hindi ko lang gets iniisip ng mga tao. Mas okay kaya dito sa school, andito lahat, pwede magtanong sa teachers. Ba't kukuha ng tutor? Sayang pera. Linda, wala ka ng time mag-emote ngayon. Malapit na ang entrance exam. Laban! Sunny, sa wakas tumawag ka. Anong balita sa'yo? Linda, andito ako sa school mo. Meet tayo sa entrance. Ano? Ay! Linda! Oh, dambahin ba ako, girl? Muntik nang matapon yung dala ko. Sobrang na-miss talaga kita, Sunny. Okay na. Andito na ako, di ba? Tahan na. Malapit na exam mo. Sige, baka malasin ka. Ay, hindi. Ba't nandito ka? Nandito ako para alagaan yung top-notcher. Malapit na exam. Wala kang pamilya dito. Kaya eto ako para mag-cheer. May dala ka pang pagkain. Ang bait-bait mo talaga sa akin. Ang bango. Aba, syempre naman. Madami kasi pagkain sa labas. Ngayon, importante, maging healthy ka. Lahat ng pagkain bago ng exam, ako nang bahala. Sunny, ba't ang bait mo sa akin? Ano ba? Tumahan ka na nga. Ready na lucky dress ko. Kasi ako yung pinakabonggang parent doon. Pero paano trabaho mo? Ikaw yung unang bata sa ampunan na magka-college. Baka nga mag-top scholar ka pa. Yung trabaho ko, Kebs na. Saka pala, diba ikaw bahala sa akin sa future? Kaya eto na, early investment ko, ha? Ako, si Linda Walker. Hindi nagkulang sa pagmamahal. Huwag kang mag-alala. Wala akong gamit. Pahinga ka lang sa guest house. Babalikan kita agad. Perfect. Pagpasok ni Linda, malalak siya sa loob. Wala na halos tao. Sino kayang sasaklolo? Salbahe talaga tong si Nancy. Linda, ito yung bayad sa pambubuli sa akin. Siguradong matatakot ka. Madi-distract sa exam at babagsak ka. Ha! Dahil maganda ang wish sa akin ni Nancy, dapat lang siguro na suklian ko siya. Hay? Bakit walang nangyari? Oh, di ba dapat na-lock na to? Pumasok na siya. Nancy! Linda! Wisit ka! Sinasadya mo to! Good luck, girl! Ano? Hoy! Linda! Wisit ka! Ako dapat maglalak sa kanya eh. Linda, bumalik ka rito! Linda! Linda! Ayos! Dumating na pala! Anong nangyari? Natakot ako sa'yo. Anong dumating? Yung bagong ID ko na may capital city address. Nag-apply ako pagkatapos lumipat. Ang sabi na deliver na daw ngayon. Kukunin ko lang muna. Baka may gawin na naman si Nancy. Ah, mag-ingat ka sa biyahe. Gumawa ako ng sopas panghapunan. Sana hindi ko makasalubong ang mga Louis ngayon. 3 araw na lang bago ang entrance exam. Ayoko mag-aksaya ng oras para kausapin sila. Ay, ito na yung capital city ID ko. Linda! Ay, nandito pala kayo. Ngayon babalik ka dito para magpasama sa exam? Huwag ka nang umasa. Kaya ba, nagpunta ka dito ngayon? Si Nancy rin pero malayo yung kanya. Maayos naman ang mga grades mo. Alam mo naman si Nancy, nag-aalala ako sa kanya.
Ano kaya kung samahan ka ng kapatid? Hindi ko siya sasamahan. Buti nakita ng teacher si Nancy pagkatapos mo siya ikulong. Masama talaga ng ugali mo. Kung ganon, bakit nasira yung pintuan? Yung planong ginawa nyo, nabulilyaso ba? Hoy Linda, hindi ka pa ba natuto? Hindi ka namin sasamahan sa exam. Ay, hindi man lang ba kayo naawa sa akin? Delikadong bumiyahe mag-isa. Pahingi na lang pera. Anong... Pati pera, hindi pwede. Sige na nga, matutulog na lang ako sa waiting shed sa labas ng exam hall ng ilang araw. Bank account credited $10,000. Ito, makakatulong to sa pag-aaral mo. Lumamig na rin naman yan. Basta dapat uminom ka ng marami para hindi ka mahirapan. Oo nga pala. Ito pala, iiwan ko sa may pinto para hindi makalimutan. Hindi. Kailangan ko uling i-check lahat. 0.5 black ballpoint pen, isang pencil, eraser, ruler, admission ticket, ID card at saka marking pen. Kompleto na pala. Linda, huwag kang kakabahan bukas ha. Ay, 8 beses mo nang chinecheck lahat. Hindi ako kinakabahan, tsaka walang dahilan para mag-alala. Mabuti. Oo, huwag kang kabahan. Dumikto ka kaya? Maupo ka lang muna. Sige. Teka, nasa balitan uulan bukas. I-check ko baka butas yung payong mo. Tsaka ayaw din band-aids na rin. Dapat may pamalit ka rin damit. Baka madapa ka bukas. Hindi. Linda, huwag kang kakabahan bukas ha. Basta aayusin ko na lang lahat. Oo na. Hindi mo naman kailangan mag-alala. Marami ka nang naitulong sa akin, Sunny. Lahat naman ng inaral ko, sinaulo ko naman lahat. Hindi ako magkakaproblema bukas. Linda, sigurado ako ang kinabukasan mo magiging maganda. Hindi lang ako, tayong dalawa. Magiging maganda ang kinabukasan nating dalawa, Sunny. Isulat nyo muna ang pangalan nyo at exam number. Hintayin nyo muna yung bell bago nyo sagutan. Congratulations! Natapos mo rin yung exam. Ano, kumusta ka? Eto, ayos naman. Bakit nakangiti ka? Lily, Mia, ano ginagawa niyo dito? Ano ka ba? Ikaw nagpasok sa amin sa trabaho. Naki na Mrs. Lois pa rin kami. May handaan daw sa kanila mamaya. Libre kami kaya pinuntahan ka namin. Salamat talaga sa'yo. Ngayon tuloy, ang laki ng sahod namin. Ano kaya kung ilibre ka namin ngayon? Tara na. Oo ba? Hindi ako tatanggi. Hello, excuse me lang po. Wow, ang ganda mo naman. Arts major ka ba? Regular student lang ako. Okay lang ba kung interviewin ka namin saglit? Oo, sige lang. Bakit pa wala pa rin si Linda? Nancy, sinabihan mo ba siya na magkakaroon tayo ng celebration ngayon? Siyempre sinabi ko sa kanya, pero hindi lang tumanggi. Sinigawan pa niya ako. Ang sabi niya pa sa akin, wala daw siyang pakialam sa pamilya natin. Pa, bakit ba siya galit sa pamilya natin? Ingrata siya! Kung hindi dahil sa pamilya natin, wala siyang pupuntahan. Kung ayaw niyang bumalik, bahala siya. Ngayong gabi, para sa'yo na lang tong celebration at hindi na sa kanya, okay? Sunny, gumising ka na. Bakit ba? May flight tayo papuntang Brookshire ngayon. Bilisan mo. Ang labo naman, ang sabi niya darating na siya ngayon. Baka naman na-delay yung flight nila. Kamusta na kayo? Namiss ko kayong lahat sobra. Bumalik ka na. Maligayang pagdating, Master. Tumayo ka nga dyan. Hindi mo naman kailangan lumuhod. May dala akong pasalubong para sa inyong lahat. Ito, inumin mo to! Wow. Ito pa, oh. Tara, sabay-sabay tayong uminom. Dali. Cheers! Ano
Ano ba yan? Yang ulo mo nalagyan na tuloy ng cream. Ang bait niyo po talaga. Patulong na lang pong alisin. Oo, sige. Alam mo, bata ka pa lang. Alam ko na magiging maganda ang kinabukasan mo. Linda, ang ganda ng pangalan mo. Yung lola mo, may binayaran pa para sa pangalan mo. Sabi niya, swerte ka daw kasi. At alam niyang matatag ka. Nung nakita ka niya, minahal ka niya agad. Hindi ka na niya binitawan. Lagi kang nagpupumilit na sumama sa kanya. Kaya siya na rin ang nagpalaki sa'yo. Pati nagbayad ng matrikula mo. Kung buhay pa sana siya. Namimiss ko na siya. Ang bait-bait niya. Ay. Linda. Ay, sige, matulog ka na. Pagising mo, hindi mo na mamalayan. Tatanda ka na bigla. Capital City ang pangarap ko. At dito ako nababagay sa Brookshire. Lumaki ako sa pagmamahal. Swerte talaga ako. Salamat kina mama at papa at sa mga kapatid ko. Ako ng pinakamasayang prinsesa ngayon. Wow, ang yaman nyo naman. Inggit na inggit ako, buhay prinsesa. Yan ang pangarap ko. Ang ganda naman ng damit ng anak nyo. Gusto ko rin sana ng damit na katulad sa kanya. Pwede nyo ba akong ibili? O kaya pahingin pera? Tignan natin. Hoy! Kami nagbigay ng pera sa'yo, kami pa napasama. Mga may hirap talaga. Pwede mo akong insultuhin pero magbabayad ka. Bank account credited $10,000. Sige, para sa pera. Patatawarin ko na lang si Joseph. Dean, Mom! Sunny, hali kayo! Magbakasyon tayo! May pera na! Tara, tignan natin yung resulta. Ate! Hello? Oh, Marina. Tara. Bilis! Ito, Sige. basta 5631. Huwag kang magkakamali, ha? Sige. Linda, anong sabi? May resulta na ba? Ang sabi dito, ang ranggo ko nasa top 50 buong probinsya. Maghintay lang daw ako. Yay! Linda, ang galing mo! Sabi ko na papasok ka! Linda, nagkatotoo ang sinabi ng lola mo. Ang galing-galing mo. Ngayon na ba? Pipindutin ko na yung search. Nancy, kaya mo yan. Good luck. Ay naku, pwede ba? Pakitignan na lang. Pumasa ka! Oo, nakapasa ka, anak! Talaga? Mabuti nakapasa ako. Pero munti ka na rin bumagsak. Kapag sa magandang eskwelahan, baka mahirapan ka. Papa, pasensya na. Dapat nag-aral pa ako ng maigi. Pa, magdamag na kulong si Nancy mag-isa. Sa pinagdaanan niya, nakakabilib na ganito pa rin ang score niya. Oo, nahirapan talaga siya. Ewan ko lang kung pumasa rin si Linda. Kung may kapamilya ako magiging top scholar dahil sa entrance exam, siguradong mas mapapansin ang headquarters ng subsidiary namin. Tara, tawagan natin si Linda. Total kapamilya pa rin naman siya. Tama si Papa. Nag-aalala rin ako sa kanya. Hello? Linda, nakita mo na ba? Ano, lumagpas ka ba ng 700? Hindi ko alam. Dito kasi hindi makita yung resulta. Ano? Paano hindi niya makita? Siguro nagkaroon ng problem? Teka lang, hindi mo naman siguro nakalimutan yung barcode, di ba? Kaya ba ayaw lumabas ng score? Ano? Naku, Nancy, sabi ko na nga ba? Walang magandang lalabas sa bibig mo. Teka, sino ka para sabihin yan sa kanya? Huwag mong sisisihin si Nancy dahil wala siyang kasalanan. Hindi na ako nagulat. Alam ko na ang nangyayari sa mga taong tulad mo sa mga importanteng exam. Laging sumasablay. Pwede ba? Kung may sablay dito, kayo yun ang pamilya mo. Ano? Grabe ka! Linda, ano bang ginawa namin sa'yo para sabihin mo yan? Tigilan mo na yung pagpapanggap mo. Linda! May isa sa
pamilya nyo walang makaintindi. Kaya naman, hindi nyo talaga ako maiintindihan. Hindi nyo ba talaga alam ang ibig sabihin nun? Nasa top 50 ako ng buong probinsya. Siguradong pasang-awa ang grado ni Nancy. Kung pamilya ko talaga kayo, bakit mas matalino ako sa inyo? Anong sinabi mo? Linda, sa tingin mo ba posible na maging top scholar ka? Ayoko na kayong kausap, baka mahawa ako sa inyong lahat. Ingrato talaga. Nakuha mo yan? Ang galing mo talaga, Linda. Ano na naman ba? Linda, hello. I-check mo na online. Lumabas na ang resulta. Ikaw ang top scholar sa Capital City. Viral ang interview mo. Linda, tignan mo sa labas. Ang daming reporter na naghihintay. Gusto ka makausap. Bakit ayaw mo magpakita? Magpapakita rin naman ako, pero hindi pa ngayon. Ha? Hihintayin ko yung tamang oras. Si Linda. Ang interview ni Linda. Siya nga ang top scholar ng Capital City. Hindi ako makapaniwala. Si Linda Walker. Siya nga talagang naging top scholar. May entrance sa isang top scholar ng pamilya natin. Pinagpala talaga tayo. Hello? Linda, congratulations ha. Proud na proud talaga ako sa'yo. Yun lang ba? O may iba pa? Linda, sikat na sikat ka na ngayon sa internet. Bakit kaya hindi ka magbigay ng isa pang interview? Kahit dito sa bahay. Hihintayin ka namin dito. Para makita ng Buong mundo na ang pamilya natin nasa lahi ng pagiging matalino. Hinihintay ko lang na tumawag kayo. Sige. Sige, sasabihan ko na yung mga reporter para maganda. Papayag na ako sa interview, pero hindi sa bahay nyo. Dito dapat sa Brookshire. Linda, ano ba? kapamilya ka pa rin namin. Kung may interview, dapat dito gagawin. Oo nga, Linda. Tsaka isa pa, top scholar ka ng Capital City. Bakit ka pupunta sa Brookshire? Para magpa-interview. Bale, hindi na kayo pupunta? Okay lang din. Ako na lang magpapa-interview dito mag-isa. Kayong bahala. Hindi. Teka lang. Sige, gawin na lang natin sa Brookshire. Magbubook na ako ng flight ngayon. Pupunta tayo sa Brookshire mamaya. Bilis, maganda na kayong lahat. Mag-impake na kayo, dali. Pupunta tayo sa Brookshire. Pa! Sumusobra naman siya. Mapapagod lang kayo sa biyahe. Sa tingin ko, pinapahiya niya lang ang pamilya natin. Migil ka na. At wag na wag mo sasabihin yan sa harap ni Linda. Pa, bakit niyo ako sinisigawan? Nancy, hindi mo ba naiintindihan? Malaking karangalan sa pamilya na top scholar siya. Ano naman kung maabala tayo ng konti? Ngayon ka pa susumpungin? Wala ka talagang konsiderasyon. Ma, tingnan mo si Papa. Nancy, gusto lang sulitin ng papa mo ang pagkakataon para ipakilalang pamilya natin. Kung ano man yung problema mo, saka na natin pag-usapan. Sige na, mag-impake ka na. Hindi ako sasama. Kung ayaw mo, maiwan ka rito mag-isa. Ngayon lang nila ako tinrato ng ganito. Si Linda ang may kasalanan ng lahat ng to. Ngayon, sinisigawan niyo na ako dahil kay Linda! Nancy! Nancy! Tahana, nasasaktan din ako. Sabihin mo nga, dahil ba hindi maganda ang grades ko, kaya hindi na nila ako mahal. Naging top scholar lang si Linda. Pinagpalit na ako ni Mama at Papa sa kanya. Hindi yan totoo. Mahal ka pa rin namin. Iniisip lang kasi ni Papa ang kumpanya. Sabi ko na nga ba, matagal ko na rin namang alam. Mas matimbang si Linda kay Papa kaysa sa akin. Kahit yung kumpanya, mas importante pa. Ikaw ba? Mawawala na rin ba pagmamahal mo sa akin tulad ni ng Mama at Papa? Hindi. Ano ka ba? Hindi ako titigil na mahalin ka. Para sa akin, ikaw ang pinaka-espesyal na tao. Alam mo, Charles, buti na lang nandyan ka para sa akin. Nancy, mahal kita. Hindi lang kapatid ang tingin ko sa'yo, kundi... Ang sama talaga ng hangin sa lugar na to.
Mamaya bumili tayo ng air purifier. Ito na yung pinakamagandang hotel sa Brookshire. Pwede na rin siguro to. Kadiri dito, ang kalat sa paligid. Nakakainis. Kung may problema kayo, umuwi na kayo. Huwag kayong matopobre. Hoy, makinig ka sa akin! Tumigil ka nga. Bakit mo dinuduro ang kapatid mo? Sandali. Linda, tama ka. Baka medyo nabigla lang kami. Huwag ka na magalit, ha? Linda, gusto mo bang tumabi sa akin mamaya? Marami akong mga ikakwento sa'yo. Totoo nga, kapag may nararating ka na, pakiramdam mo lahat na lang ng tao mabait. Huwag na lang, magkakaroon ako ng interview sa bahay ampunan. Agahan niyo na lang. Linda! Linda! Kumusta? Maglaro na kayo sa loob. Mga bata, pasok na kayo. Nandyan ang mga kuya nyo. Linda, nandito ka pala. Bakit? Ang formal niyo namang lahat. Linda, dahil mahalaga ka para sa amin, bakit kaya hindi ka rin magbihis? Wala po akong damit na ganyan. Ibibili kita ngayon. Pwede namang ipa-deliver natin dito, di ba? Linda, ano bang size mo? Medium siya. Sa sapatos. Size 7 po siya. Light green at purple. O kaya soft yellow ang paborito niyang Huwag kulay. na kayo mag-abala. Hindi na. Gusto ko tong kakaibang nangyayari ngayon. Gusto ko ring makita ng buong bansa na kahit nakadugo ko sila, hindi nila ako katulad. Miss Walker, pwede na tayong magsimula. Teka, Linda. Bakit? May tagos ka. Magpalit ka na lang muna. Hala, Saan siya pupunta? Matagal ba tayo maghihintay? Huwag ka mag-alala. Nandito naman kami. Anak ko si Linda. Pwede nyo na kaming unahin. Sige po, simulan na po natin. Tara, bilis. Magandang araw sa mga taga-subaybay. Ako ang General Manager ng Lewis Group Branch. Lewis Manufacturing, magandang kalidad sa mababang halaga. Niyayaya namin kayong bumili ng stocks namin. Ang mga anak ko, talentado lahat. Ang panganay ko, simula noong nag-18 siya, naging kasali na rin siya sa negosyo. Ang pangalawa naman, magde-debut pa lang. Ako si Joseph Lewis. Tandaan yung pangalan ko. Hindi kayo magsisisi. At ang bunsong anak ko namang si Nancy, mahilig sa music, chess, calligraphy at Pasensya painting. na po, puputulin ko lang kayo. Pwede bang mag-focus lang kayo kay Linda Walker? Si Linda ba? Napakatalino niya. Magkasundo rin talaga sila ni Nancy. Si Nancy din kasi napakalapit din talaga sa mga tao. ini-interview lang, akala nila kung sino sila. Hindi ganun kadali kapag nasa spotlight ka. Linda, nandyan ka na pala. Taga. Hindi. Sandali lang po. Kumusta kayo? Ako si Linda Walker. Alam mo ba, yung pamilya mo kanina? Anong pamilya? Simula pagkabata, ulila na siya. Tama siya, sa ampunan lumaki si Linda. Sila ang mga kaibigan ko sa ampunan. Sila ang tunay kong pamilya, pati na rin ang din namin. Hindi to mangyayari kung hindi dahil sa kanila. Gusto ko rin sanang pasalamatan ng lola ko. Sila ang dahilan kung bakit mataas ang nakuha kong grado sa exam. Di mo man lang ba kami pasasalamatan? Ano ba talagang ginagawa mo? Pataan nga. Magpaliwanag ka sa akin. Yung top scholar pala ng Capital City galing sa ampunan. Kawawa naman. Ang sipag pa naman niya. Nabalitaan mo ba? Lumabas ang kwento niya. Kasama pala siya sa Lewis family. Ito, tingnan mo. Walker pa rin ang apelyido ng top scholar. At sabi ng mga Lewis, hindi sila bias. Nabuking na rin yung babaeng yan na nangaapi sa klase at mga mahihirap. Boys, kayo! Magsilabas kayo! Boss! Kasalanan to ni Papa. Bakit pa kasi siya nagpa-interview? Ayun tuloy, kinikriticize na tayo ng mga tao. Doon sa labas natin, ilang dosena nang naghihintay. Hindi na nga ako makapunta sa grocery. Narinig mo ba kung ano sinasabi nila? Bakit na anak daw ako ng kapitalista? Malabo ba mga mata nila? Si Papa. Dahil sa nangyari, bumagsak ang stocks ng company. Umalis siya para asikasuhin ang sitwasyon. Siguro pabalik na rin yon. Gabayan niyo ako. Sana hindi ako mapansin ng mga loko-lokong to. Alam niyo na bang inaabuso si Linda? Hindi yung totoo. Pinamanit mo, mahihirap! Sino ka ba? Oo nga, hindi ba bawat butil ng kanin kinakain mo galing sa Brookshire? Patay ka na! Patay ka na!
Nararapat sa'yo! Bumalik ka rito! Dito ka lang! Lumabas ka! Hoy! Lumabas ka rito! Honey, anong nangyari? Tawagan mo na si Linda ngayon para linawin ang mga chismis sa atin! Ilang beses ko na siyang tinawagan, pero mukhang binlock niya tayong lahat. Ah! Ine-expect ko na talaga to, kaya congratulations sa'yo, top scholar. Thanks. Nakapili ka na ba kung saan ka mag-aaral? Gusto mo ba i-recommenda kita sa school ko? Marami kaming benefits. Sa Luminara University ko talaga gusto. Hindi pa nagbabago. Bilib talaga ako sa kumpiyansa mo. Ibang klase ka. Oo nga. Importante ang kumpiyansa sa sarili. Kahit na hindi ako mag-Luminara, sigurado akong sila ang lalapit sa akin. Dahil Luminara na ang napili mo, dapat galingan mo magtago. Siguradong ahabulin ka ng mga recruiter sa ibang university. Hulaan mo kung nasan ako ngayon. Ito na po, Miss Walker. Kakahugas ko lang ng mga prutas. Sige po, kumain na kayo. Basta i-text nyo lang ako kapag may kailangan kayo ulit. Salamat po, Miss Moore. Welcome po. Narinig mo yon? Nandito ako sa admissions office ng Luminara. Bago matapos yung application, mukhang hindi na siguro ako aalis sa presidential suite na to. Katulad ng determination ka sa exam, magtatagumpay ako sa lahat. Kung ganon, kukunin ko ang lahat mula sa pamilya ng mga Lupis. Ayan. Teka lang, hindi naman siguro nila tayo papasukin, di ba? Hindi, huwag ka mag-alala. Imposible yun. Anak, tingnan mo. Tiga Lewis family pa. Nagpadala na sila ng tao. Mabuti naman. Siguro nandito sila para tulungan tayo sa problema. Mabuti na lang dumating kayo. Kung ano man ang kailangan kong gawin, handa kaming tumulong. Basta sabihin nyo lang sa akin. Makipagtulungan ka na lang. Kunin mo official seal, property certificates at lahat ng bagay na may kinalaman sa headquarters. Dalhin mo lahat sa akin. Pero Anong gagawin niyo doon? Basta gawin nyo na lang. Pag di nyo binigay, mga tao ko mismo ang kukuha. Ikaw siguro si Nancy Lewis. Dahil sa mga inasal mo, ang Lewis family, napahiya talaga. Hindi na pwedeng maulit yon. Ikaw ang dahilan kung bakit nagkaproblema. Kaya nagdesisyon ng headquarters na alisin ka na sa Lewis family. Dala ko na rin ang dokumento. Inaalis na ba talaga ako ng Lewis family? hindi. Hindi nila pwedeng gawin to. Hindi nyo siya pwedeng paalisin. Oo nga, kapamilya namin siya. Ikaw, pati ikaw, tanggal ka na rin sa management. Kung hindi nyo tatanggapin, pwede na kayong umalis sa Lewis family. Nasa sa inyo na ang desisyon. Inabandonan nila tayong lahat. Tapos na ang lahat. Yung batang pinanak ko. Pa! Oh, honey! Papa! Pa! Honey! Papa! Sira na ang lahat. Lahat ng mga pinaghirapan ko. Pero honey, kahit na kinuha ng headquarters ang shares natin, nasa atin pa rin ang subsidiary. Basta't sama-sama lang tayo at patuloy na magtulungan, sigurado malalagpasan natin to. Tama. Yung subsidiary pala. Oo. Kung mamamanage natin yun ng maayos at makuha ang atensyon ng headquarters, pwede pa nating maayos to. Oo, tama ka. Mabuti na intindihan mo. Ito. Uminom ka ng gamot. Si Nancy mukhang nabigla talaga. Pupuntahan ko lang siya. Sige. Kuya! Bakit ginawa sa akin ng headquarters to? Hindi ko to kasalanan! Kasalanan ni Linda to! Nancy, ngayon tinakwil ka na. Mas magiging masaya ako. Ano? Kuya Charles, bawiin mo yan! Hindi yan totoo! Huwag mo akong tawagin kuya.
Hindi ka na parte ng pamilya namin. Hindi mo na ako kapatid. Anong ibig mong sabihin? Ano ba to? Nancy, hindi ka talaga namin kapatid. Hindi ka namin kadugo. Pwede na tayo magsama. Ano to, Charles? Anong sinasabi mo? Nagbibiro ka lang, di ba? Ano? Sumagot ka! Nagbibiro ka lang, di ba? Sumagot ka! Hindi ako nagbibiro. Tumigil ka! Magkapatid kayong dalawa! Hindi ko siya kapatid. Hindi kami magkadugo. Si Linda ang tunay kong kapatid. Hindi ko tinatong kapatid si Nancy. Ano bang pinagsasasabi mo dyan? Baka may mangyayari kay Mama! Nancy, mahal na mahal kita. Hindi kita kapatid. Hindi kita kadugo. Pwede tayo magpakasal. Pwede tayong maging masaya. Tumahimik ka na! Lumayas ka dito! Simula ngayon, hindi na kayo magkikita! Layas! Ayoko! Ma, pakinggan niyo naman ako. Hindi natin kapamilya si Nancy. Bakit ba hindi mo nalang tanggapin yun? Walang hiya ka! Wala ba katahimikan sa bahay na to? Tumigil ka! Anong ginagawa niyong dalawa? Huwag ka mag-alala. Bago magsimula yung klase, gagala muna ako sa Capital City. Ay, dapat ba pumunta muna ako sa museum o... Ito. Wala akong gustong manahin. Sa inyo na yun lahat. Akala mo ba kaya mo kaming pabagsakin? Hindi mo kaya ang Lewis family? Hindi kayo nakakasiguro. Gagamitin ko ang kapangyarihan ko laban sa pamilya ng Lewis. Dahil sa pagmamahal ni Lola, magtatagumpay ako. Bakit nakaupo ka dito mag-isa? Nancy, pinagtutulungan na tayo ng main family. Kapag nagpatuloy ito, pati branch office mawawala. Nancy, kahit hindi kita tunay na anak, alam mo, pinalaki kita na buhay prinsesa. Kahit nung tinakwil ka, pinatira pa rin kita sa bahay. Si Nancy Lewis, kinasal na? Pero bakit naman sa matanda? Para sa kumpanya, pinakasal siya ni Mr. Lewis sa mayamang biyudong may anak. Sinubukan nga ni Joseph na pigilan ang engagement. Si Charles naman pumunta para pigilan ang kasal nila Nancy. Kaya yung mga tao ni Mr. Young, binali yung mga paa niya. Nakakatakot naman. Buti na lang pinalaki ako ng lola ko ng mabait. Hayaan mo na nga sila. Kabubukas lang ng studio. Bumalik ka na nga sa trabaho. Dali na! Ito na po, boss. Ma'am, wala pang reply. I-follow up niyo lang. Baka kaya pa pababaan. Miss Walker, may meeting ka mamaya. I-cancel mo. May importante akong lakad. Miss Walker, ito po. Natapos ko nang ayusin to. Sisend ko na sa'yo. Miss Walker, ito ang kontrata ng Lewis family. Salamat.
Mabuti nakarating ka. Salamat talaga. Alam mo naman, yung company ko, magiging public na. Ibebenta mo ba yung Lewis Group? Baka pwede mo kong tirahan kahit konti. Kung gusto mo maghintay ka pa, para tuluyang kayo mawala ng value. Tsaka ka magmakaawa. Oo, sige. Sige. Linda, ang galing mo talaga. Sigurado kang ayaw mo makisyoso sa akin? Ang sagot ko dyan, hindi pa rin magbabago. Salamat. Hindi ko isusugal ang kinabukasan. Mas naaakit ako sa karera at kapangyarihan, hindi sa pag-ibig.